Hindi ito isang kwento ng kaluwalhatian, kundi isang mabagal at masakit na paggapang patungo sa pagkawasak. Alam ng lahat na ang Agincourt ay isang himala kung saan ang 1,000 Ingles ay tinalo ang 20,000 Pranses. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Ang opisyal na bilang ng mga namatay, 100 Ingles lamang, ay isang kinalkulang kasinungalingan. Itinatago nito ang isang larangan ng digmaan na napakarimarim, kaya ginawa nitong isang naglalakihang tumpok ng bangkay ng tao ang isang buong hukbo. Ito ang totoong kwento ng Agincourt, at nagsisimula ito sa isang kondemsyong hukbo na nagmamakaawa para sa isang marangal na kamatayan. Agosto 1415. Si Henry na ika-5, ang batang hari ng Inglaterra, ay dumaong kasama ang kanyang hukbo sa baybayin ng Pransya, dala ang mga pangarap na mabawing muli ang trono. Ang unang target ay ang lungsod ng daungan ng Harfleur. Ang pagkubkob ay hindi isang mabilis na tagumpay. Ito ay isang sakunana, binalot sa isang tagumpay. Pinanatili ng mga Pranses ang mga Ingles sa malayo sa loob ng mahigit 5 linggo. Ang halaga ay napakataas. Hindi sa bakal, kundi sa buhay ng tao na kinuha ng hindi nakikitang kaaway. Ang karamdaman. Ang Harfleur ay isang malababo at mapanirang lugar, at ang kampo ng mga Ingles ay mabilis na naging pugad ng disenterya o ang madugong pagdumi, isang nakakatakot na sakit na nanalasa sa mga hanay ng mga sundalo. Ang mga lalaking nakaligtas sa paglalakbay at sa labanan ay naging tila mga kalansay na lamang. Ang kanilang lakas ay naubos dahil sa walang humpay na sakit. Sa oras na tuluyang bumagsak ang Harfleur, ang dakilang hukbo ni Henry na ika-5 ay nawasak na. Libo-libong kalalakihan, posibleng 1/3 ng kanyang buong puwersa, ang namatay, hindi dahil sa espada, kundi dahil sa nakakasuka at malupit na karamdaman. Nanalo si Henry sa daungan, ngunit natalo siya sa kampanya. Ang pangarap ng isang malaki at kagyat na pagsakop ay nagwakas na. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang umurong, ngunit dahil sa sakit, ang hukbo ni Henry ay nabawasan mula sa 15,000 tungo sa 9,000 na lamang sa loob ng ilang linggo. Pagdating ng Oktubre, bawat lalaking nakaligtas sa madugong pagdumi ay naglalakad na lamang gamit ang tapang, hindi ang lakas. Dahil matatapos na ang panahon ng pakikidigma, ang tanging mabisang landas para kay Henry na ika-5 ay ang 150 milyang pagmartsa patungo sa daungan ng Calais na hawak ng mga Ingles. Ito ay isang kahiyahiya at desperadong hakbang. Hindi gaanong isang pagmartsa kundi isang mabagal at masakit na pag-urong. Ito ay isang gawa ng purong kaligtasan. Habang sinisimulan nila ang kanilang paglalakbay noong unang bahagi ng Oktubre, mga 6,000 lamang sa kanyang mga tao ang nasa kondisyong lumaban, kung saan ang karamihan ay ang mga tanyag na mamamana ng Inglaterra at Wales. Ang ruta ay isang matinding pagsubok. Ang hukbo ay nagdusa mula sa pagkapagod, gutom, at ang natitirang epekto ng sakit. Ang psikolohikal na kalagayan ng mga Ingles ay puno ng malalim at desperadong takot. Nanalo si Henry sa isang daungan, ngunit nawalan siya ng isang hukbo. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang sumuko o umasa sa isang mapanganib na sugal. Pipiliin niya ang larangan ng digmaan kung saan garantisado ang kanyang pagkatalo. Ngunit ang kanyang kaligtasan ay posibleng mangyari pa. Ang reaksyon ng mga Pranses ay puno ng lumalagong tiwala sa sarili at ganap na katiyakan. Ang dakilang hukbong Pranses na pinamumunuan ng kanilang matataas na maharlika ay sumubaybay sa nanghihinang puwersa ni Henry na ika-5. Itinuring nila ang mga Ingles hindi bilang isang hukbo, kundi bilang isang biktima. Sa mga pagtataya na ang hukbong Pranses ay nasa pagitan ng 25,000 hanggang 30,000 kalalakihan, nakahihigit sila sa mga Ingles sa bilang na hindi bababa sa 3 o 4 sa isa. Hawak nila ang bilang, ang mga sariwang supply at ang bentahe ng sariling lupain. Ang utos sa pamunuan ng Pransya ay mahigpit na iwasan ang isang bukas na labanan, kundi ay sulukin lamang si Henry at hayaan ang gutom at sakit na gumawa ng trabaho. Ngunit habang papalapit si Henry sa Ilog Somme, ang labis na tiwala ng mga maharlika ay naging isang mayabang na pagkainip. Sigurado silang tapos na ang oras ni Henry.
At nagsimula na silang maghanda para sa huli at mapagpasyang pagtutuos. Ang kanilang kayabangan ay hindi isang kapintasan. Ito ay isang sandata na alam ni Henry na ikalima kung paano gamitin at gagamitin niya ito upang isagawa ang isang huling gawa ng ganap na pagsuway. Ang dalawang hukbo ay tuluyang nagtagpo noong ika-24 ng Oktubre, malapit sa baryo ng Agincourt, 50 milya na lamang bago ang Calais. Ang entablado ay nakahanda na para sa isang labanan na walang sinuman sa alinmang kampo, ang nananiniwalang magtatagal ng higit sa isang umaga. Si Henry na ikalima, sa isang mapangahas na gawa ng militar na tiwala, ay tumangging, umurong pa, at gumuhit ng linya sa putikan. Alam niyang ang tanging pagkakataon niya ay ang pilitin ang labanan ngayon, habang ang mga Pranses ay labis pa ang kumpiyansa at hindi organisado. Noong gabing iyon, sa ilalim ng malakas na ulan, ang dalawang pilay na hukbo ay naghanda para sa isang mahaba at malamig na pagbabantay. Para sa mga Ingles, ito ay gabi ng panalangin at tahimik, madilim na pagtanggap sa tadhana. Para sa mga Pranses, ito ay isang masaya at maingay na paghihintay sa isang madaling tagumpay. Nasulok na nila ang mga Ingles, ngunit ang hindi nila naunawaan ay hindi nasulok si Henry ng lupain. Gagamitin niya ito bilang pinakanakakatakot na sandata sa kanyang arsenal. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ang ulat na ito ng desperadong kaligtasan at henyo sa estratehiya, siguraduhing mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kabanata sa pinakamapanirang pagkatalo ng militar sa ika-15 siglo. Sa umaga ng ika-25 ng Oktubre, ang mga komander ng Pransya ay tumingin sa dalawang hukbong pinaghihiwalay ng isang bagong ararong bukid at nakita ang tiyak na tagumpay. Ngunit hindi pinili ni Henry na ikalima ang kanyang larangan ng digmaan. Pinili niya ang kanyang bitag ng kamatayan, at ang bitag na iyon ay hindi para sa mga Ingles, kundi para sa kapalaluan at sa mismong dami ng mga Pranses. Ang heograpiya ng lupain ng Agincourt ang nakatagong henyo ng paglalatag ng mga Ingles. Ang bukid mismo ay isang bagong tanim na bukid ng trigo na pinalilibutan sa kanluran at silangan ng makapal na kakahuyan. Ang distansya sa pagitan ng mga kagubatan sa punto ng pagtutuos ay kipot ng husto, na lumikha ng isang bottleneck o choke point na halos 1,000 yarda lamang ang lawak. Ito ang henyo ng posisyon ni Henry na ikalima. Umasa ang mga Pranses sa kanilang napakaraming bilang at sa kanilang siksik na pormasyon ng mabibigat na kabalyero at mga mandirigma. Si Henry, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang maliit at pagod na puwersa ng direkta sa loob ng makitid na puwang na ito, ay epektibong nagpawalang bisa sa bentahe ng Pransya sa dami ng tao. Ang hukbong Pranses, sa kanilang pananabik, ay hindi magagawang paikutan ang mga Ingles at ang kanilang nakahihigit na bilang ay magsisilbi lamang upang siksikin ang kanilang sariling mga hanay. Noong nakaraang gabi, bumagsak ang malakas at malamig na ulan na nagpababad sa bukid. Ang mga Pranses na may suot na buong plate armor, ang isang mahal na kasuotan ng baluti ay maaaring tumimbang ng 50 libra o higit pa, ay mahihirapan sa kanilang paggalaw dahil sa nilamas at mabigat na luwad. Ito ay isang detalye na ang mga maharlikang Pranses na kampante sa isang mapagpasyang dikitang labanan ay nakamamatay na binaliwala. Ang putik ng Agincourt ay hindi lamang isang abala. Ito ay isang estratehikong sandata na naghihintay na lamunin ang pagsulong ng Pransya. Ang paglalatag ng mga Ingles ay tumpak at taliwas sa inaasahan. Inilagay ni Henry na ikalima ang kanyang iilang libong mandirigma sa gitna, isang manipis at matatag na linya. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng hukbo ay iniladlad sa mga gilid. Ang malaking bahagi ng kanyang puwersa, humigit kumulang 4/5 ng kanyang hukbo, ay ang mga tanyag na mamamana. Ipinosisyon ni Henry ang mga mamamanang ito sa dalawang malaking hugis at sulok sa bawat gilid, hanggang sa may gilid ng kagubatan. Ngunit ang kanilang pangunahing sandata noong umagang iyon ay hindi ang busog, kundi ang tulos. Bawat mamamanang Ingles ay binigyan ng isang matulis na tulos na gawa sa kahoy, 7 talampakan ang haba at matulis sa magkabilang dulo. Bago ang labanan, ibinaon ng mga mamamana ang mga tulos na ito sa malambot na putik
sa isang pahilis na anggulong nakaharap sa unahan, na lumikha ng isang hindi malampasan at matulis na pader. Ang simple, mahusay, at murang kuta na ito ay agad na nagpabago sa maputik na bukid tungo sa isang gilingan ng karne laban sa mga kabalyero. Sinumang mga ngabayo ng Pransya na susugod sa mga gilid ay matutuhog sa mga tulos bago pa man nila maabot ang mga mamamana, o mapipilitan silang magpangkat-pangkat sa gitna na lalong magpapasikip sa kanilang pormasyon. Sa loob ng ilang oras, ang dalawang hukbo ay nanatili sa kahabag-habag at malamig na katahimikan na pinagmamasdan ang malawak na distansya sa pagitan nila, mga 350 yarda. Ang mga Pranses na may tiwala sa kanilang nakahihigit na bilang ay tumangging simulan ang pag-atake. Gayunpaman, hindi makapaghintay si Henry. Ang kanyang mga tao ay may sakit at nagugutom, at ang isang mahabang paghihintayan ay magiging isang mabagal na sentensya ng kamatayan. Bandang 11:00 ng umaga, ibinigay ni Henry na ikalima ang utos na sumulong. Sa isang mataas na panganib na sugal, ang hukbong Ingles ay tahimik na nagmartsa pasulong sa kanilang linya, tumigil sa mismong hangganan ng abot ng kanilang mga busog patungo sa mga Pranses. Pinilit ni Henry ang sitwasyon. Ang mga Ingles, sa pamamagitan ng paggalaw, ay nagpahiwatig na hindi sila tinalo at hindi sila maghihintay sa kamatayan. Ibinigay ni Henry ang huling utos, "Nunc age, nunc viri." Ngayon ay kumilos na, ngayon mga kalalakihan. Binunot ng mga mamamana ang mga tulos sa lupa, muling itinanim ang mga ito at naghintay. Ang mga maharlikang Pranses ay nagalit at napahiya sa kapangahasang ito. Sa paniniwalang ang mga Ingles ay tatakas na, at sa kawalan ng kagustuhang hayaang makawala ang premyo, naglunsad sila ng isang mapatiwakal at magulong pag-atake. Ang mga mandirigmang Pranses na nakasuot ng kanilang mabigat at mahal na baluti ay nagsimula ng kanilang mabagal at nakamamatay na pagmartsa sa bukid patungo sa makitid na puwang. Ang entablado ay nakahanda na. Hindi para sa isang labanan ng galing, kundi para sa isang simple at nakakatakot na kalkulasyon ng pisika at putik. Ang dalawang linya ay tuluyan ng gumalaw. Ang unang alon ng mga mandirigmang Pranses, isang malawak, makulay, ngunit magulong puwersa, ay nagsimulang sumulong. Malalaman na nila na sa makitid na hangganan ng Agincourt, ang kanilang kapalaluan at ang kanilang baluti ay hindi kanilang lakas. Ito ay ang kanilang mga tanikala. Ang unang alon ng Pranses ay nagsimula hindi sa isang maluwalhating paglusob, kundi sa isang mabagal at mabigat na paglakad sa nalamas na putik. Habang pinaliliit nila ang distansya, ang unang buhos ng mga palaso ay nakamamatay, ngunit pangalawa lamang sa isang mas masahol na kaaway. Ang momentum. Nang tumama ang mga nasa harapang hanay sa mga linya ng Ingles, ang bigat ng libo-libo sa likuran nila ay patuloy na tumulak, na ginawang isang nakakasakal at madugong siksikan ang hanay ng mga nasa unahan. Ang unang pormasyon ng Pranses ay isang ganap na estratehikong kabiguan. Ang maliit na pangkat ng mabibigat na kabalyerong Pranses na dapat ay uubos sa mga mamamanang Ingles sa mga gilid ay naging magulo at walang bisa. Ang mga tulos ng mga mamamana, kasama ang mabigat na putik, ay nagpahiwa-hiwalay sa paglusob, na pumilit sa mga kabayo na tumalikod at bumalik sa kanilang sariling hanay ng mga naglalakad na sundalo. Ito ay lumikha ng agarang kaguluhan. Ang pangunahing puwersa ng Pransya ay binubuo ng libu-libong mga mandirigmang nakababa sa kabayo, ang pinakamagagaling na maharlika ng Pransya na nababalot ng pinakamagandang plate armor. Ang mga lalaking ito ay sanay sa dikitang labanan, ngunit ang putik ang naging mitsa ng kanilang pagkatalo. Sa paggalaw gamit ang kanilang 70 librang suot na baluti, mabilis silang napagod. Ang kanilang linya ay bumagal mula sa mabigat na pagtakbo patungo sa isang desperado at hirap na paglakad. Para silang naglalakad sa isang napakalaki at malagkit na bitag. Bago pa man nila maabot ang linya ng mga Ingles, sinalubong sila ng nakakatakot na bugso ng mga palaso mula sa mga longbow ng Ingles. Sa layong 250 yarda, nagpakawala ang mga mamamana. Ang bawat mamamana ay kayang magpahilagpos ng hanggang 10 palaso bawat minuto
na naglalabas ng isang bagyo ng libu-libong mga patalim bawat 60 segundo. Ang siksik na pormasyon ng Pranses na nilayong magbigay ng lakas ay ginawa lamang silang isang mas makapal at hindi mapapalampas na target. Nang ang mga nangungunang hanay ng Pranses ay tuluyang bumangga sa manipis at hindi gumagalaw na linya ng Ingles, ang labanan ay agad na naging isang nakakapangilabot na siksikan ng mga tao. Ang harapang hanay ng mga Pranses ay agad na natusok ng mga maiikling espada at palakol ng mga Ingles. Ngunit ang mga lalaki sa harap ay hindi napatay ng mga sandata ng Ingles. Napatay sila ng kanilang sariling hukbo. Ang libu-libong mandirigmang Pranses sa likuran nila na hindi makatigil o makapagbago ng direksyon sa putik at sa makitid na puwang ay patuloy na tumulak pasulong. Ang presyon ay napakatindi. Ang mga nasa harapang hanay ay naangat mula sa kanilang mga paa at literal na nasakal at nadurog sa mga taong nasa harap nila na lumikha ng isang malaki at madugong tumpok. Namatay ang mga lalaki hindi dahil sa isang hampas, kundi dahil sa pagkaubos ng hangin sa kanilang mga baga, dala ng pinagsamang bigat ng kanilang sariling mga kasamahan at ng kanilang mabibigat na baluti. Ang lupa sa ilalim ng siksikan ay naging isang madulas at malansang burol ng putik, dugo, at mga bumagsak na lalaki. Ang mga natisod ay hindi na nakabangon, agad silang nabaon ng mga bumabagsak na katawan ng kanilang mga kaibigan. Ang mga Ingles na lumalaban sa medyo matigas na lupa ay nagawang gamitin ang kanilang mas maiikling sandata, mga maso, palakol, at maiikling espada upang tagain ang mga nakalantad na leeg at ulo ng mga Pranses na nakulong at hindi na maipagtanggol ang kanilang sarili. Ang pisika ng labanan ay hindi matatakasan. Ang hukbong Pranses ay dinurog ang sarili patungo sa kamatayan sa sarili nilang harapang linya. Ang napakaraming nasawi sa unang alon ng Pranses ay isang gawa ng pagpapakamatay ng sarili, hindi isang gawa ng higit na husay sa pakikidigma ng mga Ingles. Hindi ito labanan ng mga tao, ito ay labanan ng heometriya at putik. Ang pagkatalo ng unang alon ay ganap. Nanalo ang mga Ingles, ngunit ang kilabot ay nagsisimula pa lamang. Nang ang mga pagod na Ingles ay tuluyang nakawala mula sa gumuho na tumpok ng mga baluti at bangkay, tumayo sila sa isang madugo, mabaho, at ganap na matagumpay na tagpo. Ang unang yugto ng masaker ay tapos na. Dahil tinalo na ang unang linya, ang mga Ingles ay nakatayo sa abot-bukong na putik at dugo, pagod ngunit matagumpay. Pagkatapos, isang bagong banta ang lumitaw. Ang takot na ang libu-libong nadakip na maharlikang Pranses na ngayon ay nakakulong sa likuran ng mga Ingles ay maaaring mag-alsa. Ang sandaling ito ay nagpabago sa isang mahusay na tagumpay sa militar tungo sa isang nakapangingilabot at kinalkulang masaker. Ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang malawak at parang bundok na tumpok ng mga katawan ng Pranses, kapwa mga patay at mga nakulong ay nakahalo sa libu-libong mga bilanggo. Ang paghuli sa mga maharlikang Pranses ay ayon sa tradisyon, ang pangunahing layunin ng labanan. Ang isang maharlika ay katumbas ng malaking halaga sa pantubos, ang tunay na premyo ng medieval na pakikidigma. Ang hukbong Ingles, sa kabila ng kanilang pagkapagod, ay nakakuha ng libu-libong mahahalagang bilanggo mula sa unang alon. Tinalian sila at dinala sa kampo ng mga Ingles sa likod ng mga pangunahing linya. Ngunit hindi pa tapos ang mga Pranses. Habang natatapos ang labanan sa gitna, ang sariwang ikatlong linya ng Pranses, isang malaking puwersa na hindi pa nakakasabak, ay nagsimulang sumulong. Kasabay nito, isang maliit at mapagsamantalang pagsalakay ang ginawa sa imbakan ng kagamitan ng mga Ingles ng mga lokal na mandirigmang Pranses. Ang pagsalakay na ito, bagaman maliit sa aspeto ng militar, ay nagpadala ng takot sa kampo ng mga Ingles, lalo na sa pagod na Haring Henry na ika-5. Nahaharap si Henry sa isang kagyat at nakakatakot na dilema. Mayroon siyang isang buo at sariwang hukbong Pranses na nagmamartsa patungo sa kanya, at ang sarili niyang hukbo ay pagod, lubhang nabawasan, at ngayon ay may libu-libong kaaway na maharlika na marami sa kanila ay armado o madaling makakakuha ng armas na nakaupo mismo sa likuran nila. Kung aatake ang ikatlong linya ng Pranses at mag-aalsa ang mga bilanggo,
Ang hukbong Ingles ay mawawasak mula sa harap at likuran. Ang tagumpay na napanalunan pa lamang niya ay magiging isang malagim na pagpaslang. Gumawa si Henry na ikalima ng isang desisyon ng napakalamig at malupit na pangangailangan. Iniutos niya ang pagpatay sa mga bilanggo. Hindi ito isang biglaang gawa ng galit. Ito ay isang malamig at kinalkulang utos upang matiyak ang kaligtasan ng hukbo ng kanyang kaharian. Ito ay isang utos na agad na sumalungat sa mga pangunahing prinsipyong pang-ekonomiya ng pakikidigmang medieval. Ang mga sundalong Ingles ay nakaramdam ng kilabot, hindi lamang dahil sa karahasan, kundi dahil sa pagkawasak ng kanilang literal na kayamanan. Napilitan si Henry na itutok ang espada sa sarili niyang mga tao upang matiyak na ang utos ay masusunod. Isang maliit na grupo ng 200 lalaki ang inatasan na isagawa ang malawakang pagpaslang. Ang ginawa ay isang lohistikal at etikal na kilabot. Hindi nilabanan ng mga sundalo ang mga lalaking ito. Pinatay nila ang mga ito. Pinuntahan nila ang mga linya ng mga nakataling matataas na maharlika. Pinapatay sila ng mabilis gamit ang kanilang mga balisong at palakol. Ang tagatala na nag-ulat ng kaganapan ay nagsabing marami sa mga Ingles ang umiyak habang ginagawa ito dahil ang moral na bigat ng gawain ay halos hindi makayanan. Ang utos ng pagpatay ay agad na nagpadala ng isang malinaw at nakakapangilabot na mensahe sa buong larangan. Ang mga Ingles ay hindi natatanggap ng mga bilanggo. Ang ikatlong linya ng Pranses, nang makita ang biglaang at nakakatakot na karahasang ginagawa sa kanilang mga nadakip na kasamahan at dahil alam nilang ang sarili nilang buhay ay wala na ring halaga para sa pantubos, ay nagsimulang mag-alinlangan. Kasama ang ganap na pagbagsak ng unang 2 linya, ang ikatlong puwersa ng Pransya ay tuluyan ng nabuwag at tumakas sa larangan. Ang malawakang pagpatay sa mga bilanggo, isang gawaing hindi mapapatawad sa moral na aspeto, ay isang brutal na taktikal na hakbang na nagligtas sa hukbong Ingles at nagpatibay sa tagumpay ni Henry na ikalima. Ang sadyang pagpaslang na ito ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na bilang sa Agincourt. Ang libu-libong lalaking pinatay sa pamamagitan ng utos ay itinala hindi bilang mga namatay sa labanan, kundi bilang mga biktima ng digmaan. Ang mga makasaysayang ulat na isinulat pangunahin ng mga Ingles na tagatala at mga Pranses na manunulat ay madalas na pinalalabo ang mga linya. Ngunit ang masakit na katotohanan ay ang malaking bilang ng nasawi sa panig ng Pransya ay nakamit sa pamamagitan ng nakamamatay na kombinasyon ng sariling likhang siksikan at isang masaker sa antas ng pamunuan, ang aritmetika ng berdugo na nagsiguro sa panalo ng Ingles. Nakita natin ang matinding kalupitan ng labanang ito, ngunit ang kasaysayan ay puno ng nagbabangga ang mga ulat. Kung may alam kang bahagi ng kasaysayan na madalas maling maiulat o may nakatagong madilim na katotohanan tulad ng Agincourt, siguraduhing mag-comment sa ibaba at ipaalam sa amin kung anong kwento ang gusto mong isunod naming ikwento. Nang lumubog ang araw sa Agincourt, ang talaan ay agad na isinulat sa alamat. Daan-daang Ingles na namatay laban sa 10,000 Pranses. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim, mas magulo, at mas politikal. Upang maunawaan kung gaano karami talaga ang namatay, kailangan nating tumingin lampas sa mga maharlikang tagatala at sa malamig at masakit na katotohanan ng pagtatala ng impormasyon noong medieval. Ang mga opisyal na ulat ng Ingles tungkol sa labanan ay agad na naghangad na maglatag ng isang naratibo ng banal na pakikialam. Kailangan ni Henry na ikalima ng isang himala upang bigyang katwiran ang kanyang pananakop. Sa makatuwid, ang mga bilang ng nasawi ay isinulat upang sumalamin sa isang himala. Ang pagkalugi ng mga Ingles ay napakababa. Minsan ay binabanggit na mahigit 100 lalaki lamang. Ang pagkalugi ng mga Pranses ay napakalaki. Ang mga Pranses naman ay mayroon ding sariling interes sa pagbaluktot ng mga bilang. Ang laki ng pagkatalo ay masyadong kahiya-hiya para tanggapin. Sa pamamagitan ng pagmamalabis sa kabuuang laki ng hukbo at sa bilang ng mga namatay na ordinaryong sundalo, maaari nilang subukang pag-anin ang matinding kahihiyan at ang politikal na paralysis na dulot ng pagkawala ng kanilang istruktura ng pamunuan. Gayunpaman, ang modernong pagsusuri sa kasaysayan ay nagpapahintulot sa atin na muling bilangin ang mga patay ng may mas masusing pagsisiyasat.
Ang opisyal na bilang ng Ingles na mahigit lamang 100 lalaki ay halos tiyak na maling propaganda. Ang isang labanang ganito katindi na ipinaglaban sa gayong malupit na lupain ay makakakita sana ng pagkawala sa panig ng Ingles sa saklaw na 300 hanggang 600 lalaki. Isang bilang na himala pa ring maliit, ngunit mas makatotohanan. Ang mga nasawi sa Pransya ay mas mahirap tukuyin, ngunit ang kabuang bilang ay malamang na nasa saklaw na 7,000 hanggang 10,000 patay. Gayunpaman, ang bilang mismo ay hindi ang tunay na kilabot. Ang tunay na kilabot ay nasa kung sino ang namatay. Ang mga bilang ng mga nasawi sa Agincourt ay kumakatawan sa isang walang katulad na sakuna para sa nagaharing uri ng Pransya. Tinatantiya ng mga historiador na sa 7,000 hanggang 10,000 lalaking napatay, ang isang lubhang mapanirang bilang, malamang sa pagitan ng 40 at 50% ay ang matataas na maharlika, mga duke, konde, baron at mga kabalyero. Nawalan ang mga Pranses ng 120 matataas na maharlika at mahigit 1,000 at 500 mga kabalyero at eskudero. Mas marami kaysa sa anumang labanan sa nakaraang siglo. Hindi ito isang pagkatalo ng militar. Ito ay isang politikal na pagpugot ng ulo. Ang mga lalaking ito ang mga gobernador, ang mga nagpopondo, at ang mga kumander ng militar ng Pransya. Ang tindi ng lawak ng pagpaslang sa mga aristokrata ay nagparalisa sa politikal at militar na istruktura ng kaharian sa loob ng isang henerasyon. Ang rasyo ng mga namatay na anmadnaistanin ang matataas na ang mamapas na maharlika kumpara sa mga ordinaryong sundalo ay ang nag-iisa at pinakamapanirang istatistika ng buong labanan. Ito ay isang demograpikong sakuna para sa nagaharing uri na nagpahintulot kay Henry na ikalima na bumalik makalipas ang 4 na taon at idikta ang mga tuntunin ng kasunduan sa Troyes na pansamantalang nagbuklod sa mga korona ng Inglaterra at Pransya. Ang labanan sa Agincourt, kung gayon, ay isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng henyo ng heograpiya at isang kinakailangang gawa ng brutal at kinalkulang karahasan. Hindi nanalo si Haring Henry na ikalima dahil sa isang himala, kundi dahil ang mga Pranses ay tinalo ng kanilang sariling kayabangan, ng kanilang sariling bilang, at ng hindi matatakasan at nakakatakot na pisika ng isang makipot at maputik na bukid. Ang totoong kwento ng Agincourt ay hindi tungkol sa isang himala, kundi sa isang kinalkulang sugal na ginawang isang makina ng pagdurog ng tao ang bukid. Ang totoong kwento ng kasaysayan ay madalas na nakatago sa mga numero. Kung gusto mong makakita ng higit pang mga ulat na nagbabalat kayo sa mga lapisan ng alamat at nagbubunyag ng madilim at kaakit-akit na katotohanan sa likod ng mga pinaka-hindi kapani-paniwalang labanan sa mundo, siguraduhing mag-subscribe at sumali sa usapan sa mga comment. At kung may kilala kang mahilig sa kasaysayan, pakibahagi ang video na ito.